Magpagpalang araw mga ka-technician, mga ka-DIY, mga ka-master. Meron po tayo ditong repair na water heater. So, testing natin ito kung anong problema nito. So, ito, saksak natin sa extension. Ayan. So, ito yung kanyang light. Dapat ilaw to dito pag pinindot dito. So, pindutin natin. So, walang power. Okay, sige. Samahan nyo ako. Ayusin po natin ito. Okay, ito, ang una natin gagawin ay gamit tayo ng tester ng analog. So unahin natin i-check yung kanyang dapagan niya ang kanyang plug. Ayan, so naka-resistance tayo. So dito sa banda sa loob mayroong connection yan dito. Ayan, so itong dalawa na yan ang connection. So isabit lang natin muna dito. Ayan, tapos isaksak natin dito sa dalawa na to. So parang walang connection. Wala Wala. So okay, sige. Tanggalin natin itong na to. Adapter. Okay, ito natanggal na natin ang kanyang adapter. So dito tayo mag-check, tapos dito sa loob. Ayun, merong connection itong isa. Merong connection. Tapos dito sa kabila. So meron naman connection. Okay, dito tayo. Pasok tayo dito sa na to. Dito muna. Ayan, check natin. O, ayan, gumagana naman. Dito. Ito parang balda to. Ay, okay naman, gumagana naman. Pero luwag ito Ayan, pero check natin ito. So ayan. So ayan, i-on natin dito. Tapos i-check natin ditong na to. Gitna. Tsaka wala. So walang connection. Dahil tingnan muna natin yung gitna. Wala pa. So ang may connection dapat nito ay itong dalawa na to na bilog. Yung gitna walang connection yan. So ito lang dapat na dalawa yung may connection. So check natin. Walang reading. Ayan. So buksan natin ito. Okay, ito sunod nating i-check ang kanyang heater agad. I-check na agad natin ang kanyang heater kung ito ay okay pa, para kung sira siya, ibig sabihin wag na natin ituloy kasi heater lang naman ang pinaka-importante dito Ayan. So naka-resistance pa rin tayo, naka times 10. So check natin ito kung may reading itong dalawang terminal niya. Ayan. So mapapansin mo may reading Ayan. So lagay natin sa times 1 tapos calibrate natin. Ang pinakasagad ay nasa 20. So mahina kasi ang battery ng tester natin. So nakakalibrate nasa 20. So dapat hindi siya abot ng 20 para hindi siya shorted. Ayan. So check natin. Ayan, so nasa lang siya. Ayan, yan ang kanyang reading. So ibig sabihin okay pa siya. So sunod nating i-check ay i-trace natin ang connection na to. So tatanggalin natin ito, tatlong screw na yan. Tanggalin natin yan para ma-check natin sa loob ang kanyang connection. Ayan. Okay, ito natanggal na natin ang tatlong thread niya. Okay, so ito pa, bale tatanggalin pa itong silalim na to. Ayan tanggalin pa natin to. Okay, ito natanggal na natin yung kanyang pinaka bracket dito sa ilalim. So ingat-ingat lang magtanggal dito banda sa lock nya kasi mahirap tanggalin tapos plastic lang, so nabibiak siya. So itong na to, itong pinaka connection nya sa ilalim ay iba sa mga na-experience kong nabuksan ng mga heater. So ang iba kasi merong tatlo pa ditong screw. So ito ay kakaiba ito bago kong na connection. So kung mapansin natin, ito wala na rin man siyang mga laman sa loob, kundi direkta na siya dito. So kung mapansin natin itong screw na to,
Ayan, itong screw na to. So, diretso na siya dito. Yung terminal, andito na. Pasok na siya agad dito. So, sa madaling sabi, minsan naglulos dito. Kagaya nito, medyo pula na. Ayan. So, ang gawin natin dito, itong terminal niya na to, ihinang natin. Ayan o. So, yung terminal na yan, ihinang natin yan. So, ito yung kasi yung pinaka-switch niya. So, ito, kinuskos ko na rin. Kiniskis ko yung kanyang connection dito. Para magkaroon siya ng contact. Ayan. So, papunta lang naman doon sa taas yung switch. Itong dalawang wire. Ayan. So, kung mapansin natin, itong pinaka-gilid, ito. Ayan, ito. So, ito siya, connection. Papunta, pasok sa switch, pataas. Tapos dito, tagos siya dito, diretso sa heater. Yung isang connection naman, itong pinaka, medyo maliit na bilog na to. Itong pinakamaliit na bilog. Ito. Ayan. So, diretso siya dito sa terminal na to. Ayan. Tapos, diretso siya dito sa switch. May switch pa dito. Tapos, papunta rin dito. So, ang purpose ng switch na yan ay itutulak niya yung ng ganito. Itong, kalimutan ko ng pangalan nito. So, ito yung magtutulak sa kanya para kung ma-reach niya yung init. So, mag-blend itong na to. Itong clip na to. So, ganun lang. So, ihinang muna natin itong connection na to. Ayan. Kung ito na po, nahinang na natin yung dalawang connection na to. Ayan o. Nahinang na natin. Tapos, nakiskis na rin natin dito. So, balik na tayo dito. Check na natin yung dalawa na yung kanina na walang connection. I-check na natin dito. So, ayan naman yung tester. So, ayan, naka-range pa rin tayo times 1. So, i-check natin ang ang dalawang terminal na to na walang reading kanina. Check natin. Ito. Ayun, meron na. Meron ng reading, oh. Ayan, so natin, i-times 10 natin. Ayun, meron ng reading. So, kanina wala yan. Ayan. So, meron ng reading. So, ibalik na natin. I-assemble na natin ulit. Okay, ito, nakabit na natin ang kanyang pinaka-bracket. So, tinanggal muna natin ito. Yung pinaka-clip na to. Para ikabit ang kanyang ito na. Ito, nahulog pa. Ayan. Para makalagay yan dito. Ito sa pinakabutas na to. Ayan. Tapos, sana yung pinaka-clip. Nahulog. Ito pala. Okay. So, ayan. Ito, ilagay ito dito. Okay, kabit ko lang muna. Okay, ito na, nakakabit na natin. Ayan. So, ang purpose kasi nito, pag once na mainit na siya, kumukulo na, itong na to, clip na to, mag-blend siya pa ilalim. Tapos, itutulak naman niya yung yung poste na yan na kulay puti. Tapos, mag-angat na itong na to. Itong pinaka-switch niya, mag-angat na yan. So, yan ang purpose niyan. Okay, sige, i-assemble na natin to. Okay, ito na, ibalik na natin, assemble na natin. Okay, sige, check natin kung okay ang kanyang switch. Ayan. So, dito tayo, mag-abang. Ayan. Tapos, switch natin sa taas. Ayan, meron na. I-on ko. Ayan. I-off ko. Ayan. So, bago tayo mag-testing nito, ay kailangan may tubig.
Okay, lagyan muna natin ng tubig. Tubig muna, tubig. Okay, ito na, i-testing na natin. May tubig na sa loob, oh. Ayan, oh. So, may tubig na siya. Saksak natin. Ayan, wala pang power kasi hindi pa naunang switch. Ayan, may power na siya. Ayan, so antayin lang natin na kumulo. Ayan, so gasilit-silit ron. Ayan, mainit na siya. Ayan, o. Ayan. Iusok na sa loob. Makakape na yung may-ari nito. Ayan, lumakas na, o. Ayan. So, yun lang po ang pag-ayos nito. So, sana po ay may nakuha po tayong idea dito. So, lalo na sa mga kahit hindi ka technician nito, pag napanood mo ang video na to ay talagang matutunan po natin paano mag-ayos. So, kahit sarili mo lang na gamit, so kaya mo nang ayusin pag alam mo kung paano ayusin. Okay, so sige, God bless po sa inyong lahat.